Nag-abiso ang DPWH na ang mga sasakyang galing north to south na dadaan ng Andaya Highway sa Camarines Sur ay mga heavy vehicle lang muna. Ito'y makaraan ng mabigat na daloy ng trapiko sa lugar na nagdulot ng matinding perwisyo at kalbaryo sa mga motorista. Si Creseline Catarong magbabalita. Hindi mapigilang magreklamo at maglabas ng hinaing sa pamamagitan ng social media ang mga motorista tungkol sa kanilang karanasan na matinding traffic sa kahabaan ng Andaya Highway sa Camarines Sur. Sinabi ng isang motorista na ang 8 hanggang 12 oras na biyahe mula Metro Manila hanggang Bicol ay inabot ng 16 hanggang 20 oras. May iba naman nagsabing stressed na sila sa haba at kalbaryo ng traffic. Saad naman ng ibang manlalakbay, ang magbabalak pang umuwi ng Bicol galing Metro Manila ay hindi lang pagkain dapat baunin, kundi pati ang mahabang pasensya. Hinaing ng ibang motorista ang higit 10 kilometro daw na traffic sa kalsadang ito ng Camsur. Kaugnay nito, humingi ng pangunawa ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 5 sa mga nakararanas ng mabigat na daloy ng trapiko sa Andaya Highway. Ipinaliwanag ni DPWH Bicol Director Virgilio Eduarte na ang matinding traffic ay dahil sa ipinatutupad na salitan o one-lane traffic, makaraang magkaroon ng mahaba at malaking uka sa ilalim ng Andaya Highway sa Barangay Kabutagan, bayan ng Lupisan na sabing lalawigan. Ito'y matapos gumuho ang lupa sa ilalim ng kalsada dahil sa ilang araw na buhos ng malakas na ulan nang tinamaan ang Bicol ng bagyong Christine at Pipito. Matinding ulan yung Typhoon Christine. And then, nasaturate po yung lupa natin sa kalsada natin. Tapos sinundan pa ng Typhoon Pipito. Kaya, dito, mga 8 days ago, bumagsak po yung natin dyan sa may municipality of Labo. Nakikita nyo dun sa social media. Correction lang po, hindi po yung bridge, kalsada po yun, na 2 lanes. Ginagawa po yun ng DPWH Capsor 1st District Office, ang Andaya Highway. Gayunman, gumagawa na raw ng hakbang ang ahensya para malutas ang matinding traffic sa Barangay Kabutagan mula pa noong Desyembre 14. Yung one lane na yun po na yan ay nire-block. Meron tayong ongoing na reblocking. Pero ang instruction ko po yan dahil holiday season na po tayo, pina-stop ko po lahat yung trabaho dyan para hindi lalong makongested yung kalsada natin. Dagdag ni Eduarte, sinisikap din nilang matiyak na ang mga agarang remedyo na aksyon ay maipatutupad ng mahusay at epektibo. Inabisuhan naman ng DPWH ang mga motorista na galing north to south na dadaan ng Andaya Highway ay yung mga heavy vehicle lang muna. Yung light vehicles ay pinapadaan po natin dito sa may Santa Elena going to Kapalonga. And then Kapalonga, lalabas po siya sa Labo. So mag-increase lang ng yung time ng mga 1 hour. Dadagdagan lang instead na 1.5 lang po, 1.5 hours from Santa Elena going to Daet. Ngayon po ay magiging 2.5. Upang pamahalaan ang trapiko at mabawasan ang mapagkagambala, humingi na rin daw sila ng tulong sa local enforcement team at Philippine National Police upang makontrol ang daloy ng mga sasakyan sa lugar. May apela rin ang DPWH sa mga motorista. Sa motorista naman po, wag po tayo magmamadalin at saka magkaka-interlock kasi yun po ang nagiging cause ng mahabang pila ng sasakyan. Pasensya na lang po na wag tayo magmadali. Sumunod lang po tayo doon sa traffic advisory na nilagay natin dyan sa junction ng ang Marlica at saka Quirino Highway. Ibinahagi ni Director Eduarte na noong bagyong Christine, marami at malaki raw talaga ang nasirang mga kalsada sa buong Region 5. Saad pa ng DPWH official, nandoon na sa central office ang kanilang mga request at kapag na-release na ito, tiniyak nila ang agarang pagsasaayos ng mga napinsalang infrastruktura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.